isa po ay inaanyayahan kong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Inuulit ko po ang ating salitang pagbasa na matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 6 verses 1 up to 18. Ako po ang mauna, kayo po ang susunod at sa verse 18 tayo po ay sabay-sabay. Verse 1, Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Verse 3, Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ni naman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Ako'y hinagupit, ibinalanggo, at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magtamag, ang di kumain ilang araw. Tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos, ang katuwiran ang siyakong sandatang panlaban at pananggalang. Ako'y tinuturing na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas, kahit ako'y pinarusahan, hindi ako mamamatay. Tapatan ang pagsasalita ko sa inyo, mga taga-Korinto, kung ano ang nasa loob ko ay siya kong sinasabi. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo na akin ng iyong kalooban tulad ng ginagawa ko sa inyo. Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipon ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Verse 18, tayo po ay sabay-sabay. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Purihin po ang salita ng Diyos.